One TV special report. So that kung mulambo ang lugar, mulambo ang mga tao, then ang atong ikaduha nga core values misamis nun magpuyong malambuon wala ko mapakyas diha kaninyo. Munang bisan og magkaupaw-upaw ni inyong gobernador, nangita yun ni og paagi nga mudaghan mo karong sunod semester. Og inyong nakita ang direksyon sa inyong mga leaders. Buot pasabot, klaro kayo. Unsa may kalipay ni Governor Waminal, ni Vice Governor Wing Gutierrez sa atong mga board members, ni Mayor Acosta, kauban sa atong mga lokal opisyalis. Ang among kalipay, dili na kinanglan mo balik po namo nga magdala pagputos. No? That is not. Ang among kalipay, makakita ninyo nga mo marcha, mo paso, makagraduate, o makagraduate, makatrabaho. Oh, ako na yung gi-emphasize. Kaya while I am inspired nga nakakita ninyo karon, because the last time I was with you was during last year, October, before my birthday. Inyo po kong surprise og kanta-kanta dito og birthday ko sa Todila, no? So karon ako yung gihimo nga nining maong distribution, personal gyud ko makig-atubang ninyo, makig-uban ninyo. Kay in the past release, those were just relayed through our program officers. Kay gusto na ko ipaabot ang akong inspiration nga inspired me nga na og ako pong ipaabot ninyo nga doon na po ko'y gamayng disappointment. Asa man ko na disappointed. As per records, William, we have for District 1, 1,253 grantes. Subo ko kay naay siyam kabuok na bagsak o pipila ka subjects. Bisan pa nga maingon mo nga go, ayaw lang po og palabiig taas ang standard mo because 9/1,253, that is just about pila, William? Mga 7%. 7 of 1,000% is 7. 7 of 153, pila? 0.7. So that is only 7.7%. No? Bisan pa og gamay ra na, pero dili na naan mo ikalit. Disappointed gihapon ko. Kay nga naman, ang atong tinguha, nga kamo grantees, interesado mo nga makahuman, nga kulang na lang gamay, nga kining maong pundo nga among gipaningkamutan, nga wala sa una, karon na tungod produkto sa atong pagkugi o maayong pagdala sa panalapi sa atong probinsya, ang atong kalipay nga tanan yun. Diba? Kay karon medyo ang inyong kapital mo lang ang pagkugi o pag
tuon pag-focus kay naana ang ayuda sa inyong probinsyal nga pangagabanan. So nga mang naamay mabagsak gyapon sa usa ka subject. Other scholarship grants na manggali grado nga i-maintain. And in most cases of an scholarship program, ang grado dili moubos og 85% nga ipa-maintain. Di ba? Sa atong programa, tungod kay nakasabot o sabag ko sa different individual challenges your family challenges are facing. So, wala na ta mupig og grado nga taas-taas. Basta mo pasar lang. Pero kung naay mahagbong ngano man, busa ako lang ipaabot kaninyo nga bisag usa lang nga naay mahagbong para kanamo usa na ka disappointment. So, mayon lang pod mi nga help us sustain. You are our inspiration. We inspire you to do good, to study more, to be successful. And your success is our inspiration also. No? To do more. Mo manggaling nga, nangita pataog daghang pundo para madaghan. Because when I assume and have this program on board, we made a survey that in the province of Misamis Occidental, there are more or less 18,000 families nga walay professional. No? So, kamo karon 3,200 sudbot pasabot napay backlog nga 15,000 nga atong gusto tabangan. No, we just don't have enough funds. And as a matter of fact, to validate, mo bitaw ning wala ni programa ha in the past kay wala sila nakitang pundo. Walay pundo. Kulang ang pundo sa provincial government. No, abilidad na lang na sa inyong gobernador karon, sa atong vice governor o sa mga board members nga sa wala na ami nakita. Kay sama sa inyong ginikanan ang usa sa core values nato sa among pagmahal kaninyo nga sama sa usa ka pamilya nga kung ang anak mangayo og pundo sa ginikanan, mangayog kwarta para gikinahanglan sa iyang kayuhan, pang-eskwelahan or uban pa ang ginikanan bisag wala magpa kanaa. Mosad kami, no? Wala pero magpakanaa nangita gyud mi para malunsad, para ma-establish kining maong programa. So, ang amo lang yun nga kung mahimo o dili yung mga himon gid nato nga makakumanta tanan. Because that will bring into success on the second core values na magpuyong malambon. Dili lang kay kita magpuyong malambon, kundi pati itong mga other families who are in the business na apektado pag-asinso sa atoang ekonomiya. Okay? So, muna mga kaigsunan ang akong pinaka-mensahe. Kay bot pasabot nga as the semester will end, no, kamo karon nga walay bagsak, you are 100% assurance nga makontinue sa next semester ang inyong grant. Ando na ko'y additional informations ninyo
ang usa ka tuyo nako dito sa Manila ni attend ko sa Congressional Committee hearing sa Committee on Higher Education kay doon ako'y balaod nga gipapasar when I was congressman gipa-convert nato ang Northwestern Mindanao State College of Science and Technology sa Tangub City into a university. No? Ang punto para ma-universidad para adunay mga courses, high-level courses na ma-offer and it would also raise the standard sa maong educational institution. O labaw sa tanan, because it is a state college converted into university, ang atong mga estudyante nga mag-eskwela dito, libre na man ang tuition fee and even miscellaneous. Wala na'y bayranan. No? Okay. So that ang maong balaod, wala pa ma-implement kay gi-require man ang state college to comply some requirements of a standard of a university. So, akong gipalo-up dito, Anto the Chid, nga na-comply naman, dapat ipagawas na ang order nga para ma-confer na ang university. So that pag ma-confer na ang university, then the state college must have a minimum enrollees of 6,000. No? So that kung current enrollees na to, may nos anang mo graduate for our state college is only 3,900 pagkakaron, so dapat madungagan og 2,100. Imagine kung madungagag 2,100, I can sin again another misamisnon nga libre. No? Because I passed that law for the benefits of the misamisnon. So, the good news in that hearing, again, I fought it out for the immediate confirming of the university status, so that on Monday, it is now part of the agenda of the Commission on Higher Education, and that is the order approving, conferring the university status of NMSA into University of Northern Mindanao, no, having complied with all the requirements. O di mo dapat mamakpak karong Lunes. Unsa may epekto karon? So karong July or August pagsugod sa klase, doon na napugkoy additional 2,100 nga estudyante nga libre ang tuition fee of miscellaneous. So that wala ko mag-ingon in your own evaluation, if you feel your related courses pwede dito, so bot pasabot nga libre na inyong tuition fee, libre na inyong miscellaneous, wanay gasto ang inyong parents kay at least naamoy 5,000 a month, enough for your board and lodging. So, maminos-minos, dili na maingon nga, sir, naagpong ko atong subchika. Nga naman, kung manggod ko pula, kung maka-appeal sa examination, kay gisugo pa ko ni mama pag-adto dito para unsang sugo nga gikinahanglan sa pamilya nga relation sad para sa panginabuhi sa pamilya. No? So, dili na kay libre.
So, kung kinsa tong interesado nga mo transfer, manifest as early. So that, bisan og directly maka-apekto ninyo, but my point is, dunay mga kauban ninyong batanon nga akong mapa-eskwela karong July, which is dili lang 2,100, no? Kay karon ang mahitabo pag-implement sa 6,000 students, wala sila ibayad sa sweldo sa profesor. Kay wa man maapil sa budget sa eskwelahan karon tuiga. No? Next year maapil na. Pero karon wa man. Ang classroom kulang kinahanglan mo God. In short, they need 17 million pesos for the 2,100. Oh, kay interesado man gyud ko nga magsugod karon July, then akong gi-call, atong gisagubang from the provincial government ang 17 million pesos. So, para madungagan og 2,100. Imagine, makadugang kog 2,100. O gikwinta nako, niingon ang report sa presidente that 9,000 kuno ang may take og entrance examination for the forthcoming school year. Ang sa 9,000, 1,800 ang gikan sa Lanao del Norte. May increase na kay karong Agosto gikan sa Lanao, pwede na sila magbike mulusot paingon sa Tanggob kay i-open naman nato ang Panggilby Bridge. Ang ngayon gid mo mamakpak o akong taga-Agrason nganong mamakpak mo, nganong namakpak mo. Because first of all, kana nga bridge that was a dream of your grandparents before. Wala gina mag-materialize. Only when I got elected as congressman of the 2nd District last 2013, ang first nga akong trabaho sa Kongreso will be the realization of that Panggilby Bridge. Gipa buhatan dahil ako og feasibility study and then coordinated it with the NEDA, the National Economic Development Authority, through their Investment Coordinating Council, o kaluhi sa Dios atong napa-approve ni the late Presidente Aquino, and then na-secure ang pondo, and then sa term ni President Duterte na-implement o karon i-inaugurate ni Presidente Bongbong Marcos karong Agosto. And that bridge will provide an economic enhancement sa ato because that will be our 24 hours connectivity going to the different regions of Mindanao, and it gives also a 24 hours connectivity from tourists nga mulan sa Cagayan de Oro, domestic or international. Mo manggaling na nga atong giridi, ang atong probinsya nga naatay attraction anhi-an gyud dire. Gitagaan na kag bridge niya paghuman, wa man po'y anhion sa atong mga bisita. So we are creating our new tourist destination. Another reason nga nung makpak mo, so 9,000 no, sa 2001 kinahanglan 17 million, ako mo inyong pagastuon from the funds of the provincial government. Dito I said, kanang 2001 kinahanglan ginataga Misamis Occidental. So that is one of the requirement, no?
So, pasensya lang sa atong dili taga misamis nun. Gusto mo mo enroll dire, ala sa karon kay nga naman ang islas gikuha sa nakog una. No, total ako man mo'y magpundo out of our income here sa province. Nga tungod po sa akong excitement, 2001 kung atong himuong 4,002 kaysa 9,000 there are about 6,000 ang taga Misamis Occidental nag-apply. So kung 2001, sus, diferensya na pa'y 3,009 nga dili makasulod nga taga Misamis noon. So, akong gi-compromise, sige, himuon na akong 34 milyones ang akong i-provide pondo sa provincial government paingon sa State College para karong July 4,200 kami sa misnon ang maka-school. It might not be you. It might not be your boyfriends and girlfriends. But he or she must be a misnon. Monang pagkauman mingon na po niya na si Vice Governor Wing o board members, gubasa man ta mangita anang 34 milyones. Munang ako na lang silang gionhan nga nangayo ko sa kahitasan o kaluoy sa Diyos. Basta magkugi na agyoy maani. Believe ko ninyo, mga anak gid mo farmers. But that is not only an agriculture. That is now a culture, that is a core values of hard work. Basta magkugi, nagyoy maani. Inyong gobernador nagkugi, nakaani karon og 3,200 ka mga estudyante. Mga anak nga atong matabangan og pa-eskwela. Okay? So, ako na lang pong i-appeal o report ninyo being an accomplishment of our learners, of our young. The recent Northern Mindanao Regional Athletic Meet of the Department of Education sa atong mga primary ni learners o secondary. Sa una, ang medals nga madala naabot sa atong probinsya 26 ra gyud ka buok. No, at least karon ang medalist natong taga Misamis Occidental niabot na og 143 ka medal. Sa 143 ka medals, this puts our elementary division. Ang atong athletes sa elementary division, kita mo'y third sa overall championship, no? Number 3 ta. Nga sa una, permanente tang kung dili ika-14, ika-12, ika-13. Karon, number 3 ta sa elementary division. Sa secondary, overall, number 5 ta. No? We are able to garner 52 gold medals. Ikumparar sa una nga napulo ra ka gold medals ang atong nadala. So, iyon ana ang accomplishment performance sa atong mga learners nga misamis nun. No? So, akong gi-share ninyo ang maong inspiration because sa maong paagi, inspire ta to do more so that next year kita maoy host sa 2025 Northern Mindanao Regional Athletic Meet. No? And part of the reward ang atong mga gold medalists karong simanaha ato silang ipatawag on a recognition day kay recognition day ato silang tagaan og
50,000 pesos, no, ang gold medalist for giving honor to our province. Hina inyong pakpak mo, sana all. It can be sana all, so that perform well, pagdali mo kahuman, kay mas labaw pa 50,000 atong mahatag, kay nga naman, we are creating job opportunities para ninyo nga dili na mo kinahanglan manglangyaw pa mo adto sa laing nasod. Pag adto ninyo dito nagtrabaho og maayo, animal inyong boyfriend nangitag lain diri, it will also bring to heart frustration. Diba? Okay na lang ng boyfriend mangitaglain, dili kay ang girlfriend mangitaglain. Ano, double standard ba si Governor? No. My point is, that should not be the case. Kaya nga naman, ang pamilya dili magpuyong malinawon kung walay panagsinabtanay, walay harmonious relation, and the harmonious relationship would start from a boy and girl relationship, because that is one way of knowing each other in order to have a very good marriage. And a successful marriage will bring a misamis nun na magpuyong nang hinaot ako, mga anak, as we complete this first year of this program, no, nga dako og ikatabang sa inyo, even in your personality development, personality growth, og ang akong mensahe karon among gipanghinaot inyong mga local officials nga ma-instill sa inyong tagsa-tagsa kaalimpatakan nga ang inyong kalampusan, inspirasyon sa inyong leaders, inspirasyon sa Team Asenso para makapot ang vision Asenso Misamis Occidental. Daghang salamat, maayong buntag kanatong tanan. Thank you for your encouraging and inspirational message, Gov. Your commitment to nurturing educational progress within Misamis Occidental is deeply appreciated by the people of our province. Truly, the Misamisnons, especially our grantees, are grateful for your continuous efforts and support. Good morning, Gov. To our very kind Vice Governor, Vice Governor Weng Gutierrez, to our equally diligent board members, Board Member Agnes Villanueva, Board Member Duna Ayog, and Board Member Clara May Villanueva, and to our Honorable Mayor of the City of Oroqueta, Mayor Lemuel Merrick Acosta. Good morning, Mayor. And to all our grantees, and of course to our technical working group, good morning. Now for the administrative announcements. I think nadungog na ninyo ang gipangsulti ni Gov, which are very, very important. Nakita na natuon sa kadako ang plano ni Governor para sa OFOP, and you are so blessed to be part of our first year implementation of the program. Pakpakin ninyo. Salamatan nato ang Ginoo. Now, to do the administrative announcements, briefly, number 1, importante kayo ni, what is your responsibility, number 1? Please go, Ryan. Number 1, there are 6 announcements that I will be making. Number 1 is the posting of your testimonial in social media. Now, why is that needed? Nasulti na ni Gov kaganiha para mapadayon ang program ng ayo siya og pundo sa national government para madugangan mapadayon pagita. So, what will be the purpose of your testimonials? Kung sa balaod pa na, kung sa korte pa na, ang the best evidence is not hearsay,
But the very story owners nagsulti kung unsa ilang experience, mao na ang best evidence. Sa ato pong program, the best evidence is ang inyong stories, how the OFO program has impacted your lives. That is why we will be scheduling with your coordinators sa inyo ang schedule sa posting, and we will be observing guidelines as well. Ipa-approve na mo ni Gov with our PIO, Ma'am Lorelai Cagas, as to the guidelines sa inyong posting. Daily, there has to be stories about OFOP that we need to read. Aron mismo ang ato ang mga taxpayers, makadungog sila, uy, grabe man di ay ang impact ani nga program. Mismo ang mga national agencies makakita, uy, grabe man di ay ang hitabo sa MISOC, grabe di ay ang pagtabang sa ilang mga estudyante. Nakuha na to? Okay? So, today, you can begin posting, and also we will be scheduling with our coordinator sa inyo ang schedule, sa inyo ang sharing of your testimonials. Number 2, not only are you going to post your testimonials, but also we are encouraging you to share our PGMO accomplishments through our FB page. Please go post yan sa ato mga sites. Si Gov nadungog nato ang iyahang mga accomplishments nga gi-share sa atua. And those are worth sharing. So we are encouraging all of you sa ato ang mga pages. That one, every grantee, we are encouraging you to tag and share sa ato ang mga link. So every day our coordinators will be sharing sa atong GC sa mga balita nato, and you will be posting that as well. O ibang tag nato na siya nga mga websites. Let us spread good news about what MISOC is experiencing right now. Our, unsa to, gikuan ni Gov, GDP growth. Part na sa ato ang pagbalita. Okay. And number 3 is the submission of your second SEM grades. That should be in by the 3rd week of June. Why? Because need na namo para sa ato ang liquidation, need na sa ato ang accounting, sa ato ang PTO, o sa updating sa ato ang system. Number 4, updating of graduates this semester. So, coordinators, please carefully listen. Sama sa gisulti ni Mayor Kanggov, nag-update siya na 100 kabok na nga mo graduate. And these stories, we need to capture pod, no? Coordinators. I-feature na sa inyo ang stories and testimonials. Imagine 100 kabok, no? So, we need to update po sa atong grantees kung kinsa ang nang-graduate para sama sa gisulti ni Gov, additional na po nga mapuli, no? Sa nabakante nga slots. And number 5, importante kayo ni, change of mobile numbers of grantees. You must notify your coordinator. Aron dali ra mo malocate kung naay announcements, kung naay pahibalo, kung naay kinahanglan nga atong buhaton as grantees. You need to inform your coordinators. And number 6, which is the very most important qualifier for you to stay in the program. Unsa nang number 6? Again? Nadungog na ninyo si Gov. Grabe iyang pagtabang, but na-disappoint po siya nga sa kagrabe o kagracious sa program nga gipangayuan ra ganing mog all passing, dili 85 nga grado ay maintain na apa dyan na fail. Most of the reasons nga ako nabasahan dito is nag-drop kay wala siya kabalo sa schedule, kay wala gi-announce sa maestra. Rason ba na? Ning absent sa 3 ka classes kay kuno first niyang pag-adto, wala ang maestra. Na-fail kay ang iyang project, nawala ang laptop ba to? Find ways, no? Si Gov, testimony na niya nga grabe iyang pagtumbling siyang pagka-estudyante just to succeed. Kagagmay ana nga problema na amo na solusyon, and that should not be reason enough for you to fail. Again, what's the very important requirement? Okay. Dahil naadabi yun, ma'am, taas kay standard ang maestra. Natural. Estudyante gug ka, no?
And I hope that concludes sa atong administrative announcement so far. If you have questions, just go to your coordinators. Thank you very much. Good morning. Oh, 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 oh.